Akala ni Putin na untouchable siya. Nang inilunsad niya ang tinawag niyang espesyal na operasyong militar, tiwala siyang hindi makakaganti ang Ukraine. Hindi mahalaga kay Putin ang pagkabigo ng unang pananakop. Walang long-range na armas ang Ukraine. Kaya sa teritoryo lang ng bansang sinalakay ng Russia, mananatili ang labanan. At yon na yon. Grabe kung paano nagbago ang panahon. Ang dating untouchable na leader ay abot kamay na ngayon. Sa isang drone, pinakita ng Ukraine kay Putin na kaya siyang tamaan kahit kailan. Dadalhin namin kayo sa Gelendzhik, Krasnodar. Ang estate na ito na tanawang Black Sea ay ginawang marangyang palasyo ni Putin. Ginastusan ng mahigit $1 bilyong para sa kanyang pahinga. Ay sinasabing hindi dapat kayang galawin ng kahit sino. Sikat sa buong mundo bilang palasyo ni Putin. Ang malawak na estate na ito ay may lahat ng kailangan ng isang diktador. Dati, ang palasyong ito ay puno ng pinakamagarang kasangkapan. Karamihan dito ay regalo kay Putin mula sa mga oligarkong pinayaman niya mula nang maluklok siya sa kapangyarihan. Nung isang panahon, halos 1,500 katao ang nagtrabaho sa pagtatayo at pagsasaayos ng gusaling ito. Meron itong Japanese garden, isang pool na kapantay ng sahig at isang napakalaking gym na halos gawa lahat sa marmol. Oo, halos gawa lang ito sa plasterboard. At paglipas ng mga taon, ang ilan dito ay natakpan ng hindi kanais-nais na berdeng amag. Sa totoo lang, pinapakita lang nito na ang Gelendzhik ay palasyo ni Putin. Maganda sa labas, pero bulok sa loob. Ang palasyong ito ay isang monumento sa lalong nagiging hiwalay na mundo na nilika ni Putin para sa kanyang sarili. Isang mansyon na malayo sa tahanan, mahigpit na binabantayan, at malayo sa karaniwang Ruso. Dito nagpupunta si Putin para magpahinga. Matibay ang paniniwala na walang makakagalaw sa kanya habang nasa loob siya ng mga pader ng palasyo. Pagkatapos, nagbago ang lahat. Noong Agosto 3, balitang may bumagsak na drone ng Ukraine malapit sa palasyo ni Putin. Hindi nakatamama ng direkta ang Ukraine. At di rin tiyak kung palasyo ang target. Malabo yon ang target. Dahil ang drone ay iniulat na pinabagsak 300 metro lang mula sa pasilidad na konektado sa paggawa ng mga misil ng Russia. Mukhang yon ang mas posibleng target. Pero para kay Putin, hindi mahalaga ang pasilidad na yon. Pati ang 6 na namatay at 40 nasugatan ng pabagsakin ng Russia ang drone ng Ukraine sa mataong dalampasigan. Mahalaga kay Putin na ang isang drone na ito ay posibleng pumatay sa kanya. Ito ay napabagsak sa layo lamang na 24 na kilometro mula sa Gelendzhik. Ipinapakita kay Putin ng tuluyan na kahit ang pinakamatinding binabantayang sulok ng Rusya na ginawa niya para sa sarili niya ay abot na ngayon ng Ukraine. Maaring hindi target ng Ukraine ang palasyo, pero maari itong targetin anumang oras. Ang digmaang sinimulan ni Putin ay mas malapit na ngayon sa kanya. Ang inakala ni Putin na pananakop na walang balik na epekto sa mga Ruso ay nauwi sa digmaan na nagbabantang makaapekto sa lahat ng Ruso. Ang mga elitang pampulitika sa pangunguna ni Putin, akala nila ligtas sila sa likod ng di nakikitang pader na gawa ng kakulangan ng kakayahan ng Ukraine na umatake sa kanilang mga tahanan. Ngunit gumuho na ang pader na yon. At malinaw na nakuha ni Putin ang mensahe. Wala nang natitirang lugar para sa kanya na pagtataguan sa Rusya na hindi kayang abuting ng Ukraine. Ayon sa ulat ng Kiev Post, may isang komentador na Ruso ang nagsasabing wala nang iisang larangan ng labanan at wala na ring likurang lugar kung saan basta ka na lang makakapagtago. Wala nang mapagtataguan sa Rusya. Tama ang komentador na yon. Isang drone lang ang nadulot ng pagkataranta sa Gelendzhik. Malalaman mo na rin ang tugon ng Rusya. Nakapag-ipon na ang Ukraine ng mga pangmalayuang sandatang posibleng tumama kay Putin sa halos kahit saan, maliban sa nagyeyelo at liblib na malayong silangan ng Rusya. At kahit ang rehiyong iyon ay maaaring hindi na rin ligtas sa mga susunod na panahon. Noong Hunyo 21, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na may mga drone na silang kayang umabot ng 3,000 kilometro. Nangako siyang araw-araw aatakihin ng Ukraine ang Russia sa mga sinakop na teritoryo. Hindi na kailangang maghintay pa para mapatunayan ang abot ng drone ng Ukraine. Noong Hulyo 7, iniulat ang pag-atake ng Ukraine sa Omsk oil refinery sa Siberia na nagdulot ng malaking sunog. Nawala agad ang pagdududa ni Putin sa mga pahayag ng Ukraine. Record ang layo ng pag-ataking ito dahil ang Omsk ay halos 2,500 kilometro mula sa teritoryong kontrolado ng Ukraine. Nanghako si Zelensky, tinupad ng mga drone operator ng Ukraine. Dapat kabahan si Putin. May bagong pangako si Zelensky. Noong Hulyo 24, pagkatapos ng atake sa Omsk at bago pa dumating ang drone na nagdulot ng takot sa Russia sa Gelendzhik, sinabi ni Zelensky na kasalukuyang gumagawa ang Ukraine ng bagong teknolohiya para sa mga drone. Malapit nang bigyan ng teknolohiyang ito ang mga drone ng Ukraine ng kakayahang lumipad ng hanggang 5,000 kilometro. Ang bagong henerasyon ng mga pangmalayuang sanksyon
ay hindi lang malayong ideya. Inasahang mapapasa kamay ng mga operator ng Ukraine ang mga drone na lalampas sa 4,000 kilometro bago matapos ang 2026. At ang mga drone na lalampas sa 5,000 kilometro ay inaasahang mapapasa kamay ng mga operator ng Ukraine bago matapos ang 2027. Hindi magpapahinga ang Ukraine sa mga tagumpay. Gumagawa sila ng drone na kayang umabot ng 10,000 kilometro na halos maabot ang bawat mahalagang bahagi ng Russia. Hindi pa darating ang mga drone na yon sa 2026 sa 2027. Pahaharapin ng Russia ang mga sandata ng Ukraine na makakapasok pa sa kanilang teritoryo kaysa inaasahan. At yun ang punto ng Omsk, Gelendzhik at bawat drone ng Ukraine na pumapasok sa Russia. Lahat ito ay labag sa kasunduang itinakda ni Putin sa paglulunsad ng kanyang tinatawag na espesyal na operasyong militar. Nang salakay ni Putin ang Ukraine noong Pebrero 2022, ipinagbili niya sa kanyang mga tao ang isang napakatiyak na pangako. Hindi sila magagalaw. Hindi rin magagalaw ang alinmang bahagi ng Russia. Madali lang ang kasunduan. Suportahan si Putin sa espesyal na operasyong militar at gagantimpalaan ang mga Russian sa muling pagsasama ng Russia at Ukraine. Kasama ang kasaganaan mula sa $15 trilyong na yamang mineral ng bansa. 4.5 taon matapos ibenta ang pangakong yon, dapat nang humingi ng refund ang Russia. Araw-araw may missile at drone na pumapasok sa Russia. May brownout, kakulangan sa tubig, amoy ng sunog na langis at iba pa. Lahat ito ay ipinangakong hindi magiging problema ni Putin. Ang pagbagsak ng drone sa Gelendzhik ay patunay na nabali na ang kontrata. Halimbawa ito, na mas mahina na ngayon si Putin kaysa dati. Hindi lang mga Ruso sa liblib na lugar. Na mahina ang depensa ang dapat mag-alala. Dapat matakot ang bawat Ruso dahil wala nang ligtas na likurang bahagi sa bansa ngayon. Hindi na ligtas ang Moscow, ayon sa headline ng ulat ng Euromaidan Press noong Hunyo 18. Sumunod matapos ang ikalawang pag-atake ng Ukraine sa loob ng 3 araw sa Moscow Oil Refinery na malapit sa Kremlin. Patuloy na tinatarget ng Ukraine ang central nervous system ng Russia buong 2026. Ayon sa Center for European Policy Analysis noong Hulyo 15, ang mga planta ng kuryente, refinery, infrastruktura, base militar at mga sistema ng pagpainit ay tinarget ng long-range na sandata na nagbago ng digmaan at pumilit sa Russia na muling suriin ang kanilang estratehiyang militar. Malayo na ang realidad ng Russia sa 2026 kumpara sa mga pangako ni Putin noong 2022. Tila ibang dimensyon na ito. At tungkol naman sa Gelendzhik, anuman ang dating aura na bumabalot sa nabubulok na palasyo ni Putin ay opisyal nang nawala. Ang drone na umabot sa koridor ng Russia sa Black Sea noong Agosto 3 ay hindi unang nagbanta sa palasyo ni Putin. Noong Agosto 2025, nagdulot ng sunog sa kagubatan ang debris mula sa pinabagsak na Ukrainian drone. 10 kilometro mula sa palasyo. Pinatutunayan ng Ukraine na kaya nilang tamaan ng drone ang napakalaking gusali kung nanaisin nila. Isa pang sunog ang naiulat malapit sa Gelendzhik noong unang bahagi ng 2026 na muli ay resulta ng isang drone na pinabagsak. Sa ngayon, nananatiling matatag ang mga air defense ng Russia sa paligid ng palasyo ni Putin. Ngunit dapat naman talaga nating asahan yon. Hindi pa inilulunsad ng Ukraine ang buong swarm laban sa palasyo. Bawat drone na pinabagsak ng Russia ay magkakahiwalay at malamang may iba-ibang target. Posibleng Gelendzhik talaga ang target nun. Posibleng mangyari pa yon. Kapag naging target na ito, magiging kawili-wili kung paano tatagal ang depensa ng palasyo kapag sabay-sabay na silang harapin ng dose o daan-daang drone sa halip na paisa-isang drone lang. Isang bagay ang sigurado sa nangyari malapit sa palasyo ni Putin. Nagpapanik ang Russia. Makikita natin yan sa naging tugon nila sa pag-atake. Totoo ang panik na yan. At dapat lang naman, may bahid din itong pagkukunyari at nagpapakita ng mapanlinlang na taktika ni Putin sa media, pati ang takot na araw-araw niyang nararanasan. Bago tayo magpatuloy, paalala na military show ang pinapanood nyo. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button at i-enable ang notifications para hindi ka makaligta ng kahit isang video. Gaya ng inaasahan, ganito rin ang tugon ng Rusya matapos mabalitaang may mga sibilyang naging casualty sa drone ng Ukraine sa Gelendzhik. Nagkaroon ng tsansa na ipalabas ang Ukraine bilang kontrabida. Lubos na sinamantala ng ministeryo na ugnayang panlabas ng Rusya ang pagkakataon. Ayon kay Maria Zakharova, gumamit na ng internasyonal na terorismo ang Ukraine. Isang teroristang grupo ang kumontrol sa estado ng Ukraine at ang kanluran ay kasabot sa pagsuporta sa terorismong ito. May dahilan kung bakit laging inuulit ang terorista. Gusto ng Russia na itanim ang ganitong kwento sa isipan ng kanilang mga tao. Dahil ang paglalarawan sa Ukraine bilang isang teroristang bansa na umaatake sa mga sibilyan ay nagsisilbing dahilan ni Putin para bigyang katwiran ang kanyang pananakop. Kinailangang ilunsad ng Russia ang espesyal na operasyong militar at manatili sa Ukraine kahit malinaw na nabigo ang unang pananakop. Sinusubukan ng mga taga-Ukraine na patayin ang lahat ng Ruso. At si Putin at militar ng Russia lang ang makapagliligtas sa inyo. Ibang klase ang pagkukunwari nila. Ang totoong nangyari sa Gelendzhik ay iba sa iniisip.
Makikita mo ito kung naalala mo ang sinabi namin. Maliwanag na militar ang target ng Ukraine. Isang pasilidad para sa missile pipeline ng Russia. Ilang metro lang ang layo mula sa pinabagsakan ng drone ng Ukraine na pinabagsak ng air defenses ng Russia. Tungkol sa pagpapaputok, may matitinding pahayag si Andriy Kovalenko, pinuno ng Center for Countering Disinformation ng Ukraine laban sa Russia. Pinabagsak ng Russian Air Defense Forces ang drone sa isang dalampasigang puno ng mga nagbabakasyon at kaawa-awang pagsisikap ng mga autoridad ng Russia na madalas itinatago ang mga babala ng air raid o hindi ginagawa ang lahat ng kinakailangan para matiyak ang kaligtasan ng mga Ruso. Tuwing may ganitong babala, binigyang diin ni Kovalenko na sinadya ng Russia na pabagsakin ng drone ng Ukraine sa mataong dalampasigan. Sinabi na tanging military-industrial complex ng Russia lang ang tinatarget ng Ukraine. At anumang tumutulong kay Putin, pundohan ang digmaan ay tinatamaan din. Ayon sa pagsusuri ng CNN, sa video ng pagbagsak ng drone ng Ukraine, may narinig na otomatikong putok mula sa hindi bababa sa 3 armas bago lumapag ang drone. Pagkatapos, ang drone ng Ukraine ay biglang lumihis at sumalpok pababa sa dalampasigan habang nawawala ang kontrol sa direksyon nito. Russia mismo ang gumawa nito, pero tinawag nilang terorismo. Tutukan muna natin ang pagkukunyari nila dyan. Ayon sa Russia, teroristang estado ang Ukraine matapos nilang pabagsakin ang Ukrainian drone sa mataong dalampasigan. Sa pinakamamuting tingin, aksidente ito ng Russia na ginagamit para siraan ang Ukraine. Sa pinakamasama, sinadya ng Russia na pabagsakin ang drone na ito nang hindi nagbibigay ng babala tungkol sa paparating para magdulot ng mga kaswalti na maipaparatang nila sa Ukraine. Sa kahit anong paraan, hindi sinadya ng Ukraine ang mga kaswalting iyon. Iyan ay isang bagay na hindi natin masasabi tungkol sa Russia at sa mga malalayuang pag-atake nito laban sa Ukraine. Ayon sa tanggapan ng mataas na komisyoner ng United Nations para sa karapatang pantao, pumatay ang Russia ng 16,431 sibilyang Ukrainian mula Pebrero 24, 2022 hanggang Hunyo 30, 2026. Karagdagang 8,600 at 13 sibilyan ang nasugatan. Karamihan dahil sa missile at drone ng Russia. Ilang araw bago ang insidente sa Gelendzhik, binomba ng Russia ang Kyiv gamit ang ballistic missile na pumatay ng 9 at 12 ng iba pa ang nasugatan. Dito, nagkakaiba ang Ukraine at Russia. Ang Ukraine ay tumatarget lang sa militar. Aksidente lang ang pagkamatay ng sibilyan. Ang Russia naman ay sadyang tumatarget sa sibilyan. Dinagawa na nila ito simula pa nung umpisa ng pananakop. Patuloy pa ito dahil naniniwala si Putin na ang pananakot sa mga sibilyan ng Ukraine ay maaring mag-udyok na talikuran si Zelensky at tanggapin ang Russia. Kapag sinabing terorismo ang nangyari malapit sa palasyo ni Putin, mas hungkag pa ang mga salita ni Zaharova kaysa kay Kevin Bacon sa mababang kalidad na sci-fi movie noong dekada 2000. Hindi mo kayang seryosohin ang Russia kapag sinasadya nitong gumawa ng kalapas-tanganan nang walang paliwanag. Si Putin ay kriminal sa digmaan. Malinaw na malinaw yan. Pero ang nangyari lang sa Gelendzhik ay nagpapakita rin sa atin na ang isang lalaking dating inakala niyang hindi siya kayang galawin ay maaari na ngayong tamaan kahit kailan. Tiyak na matatakot si Putin dahil doon. Isang kriminal na laging nagtatago at hindi malayang makakilos sa sarili niyang bansa dahil alam niyang maaring siya rin ang puntirya ng mga drone operator ng Ukraine. May isa pang dahilan kung bakit mabilis kinondena ng Russia ang Ukraine sa isang insidenteng hindi naman kasalanan ng Ukraine. Hindi lang ito tungkol sa pagpaparatang na teroristang bansa ang Ukraine. Ginawang propaganda ni Putin ang insidente sa Gelendzhik habang sinisikap niyang kumbinsihin ang mundo na binabalak siyang patayin ng Ukraine bilang kasalukuyang presidente ng Russia. Alam natin ito dahil may history na si Putin sa ganito. Nung huli ng 2025, iginiit ng Russia na inatik ng drone ng Ukraine ang tirahan ni Putin sa Hilagang Novgorod. Todo-todo ang Russia sa pag-iit ng claim na ito. Naglabas sila ng di-umano'y footage ng mga drone ng Ukraine na pinabagsak sa isang lugar sa labas ng tirahan. Ayon sa Russia, nagpalipad ang Ukraine ng Siyam Naput, isang long-range drone laban sa bahay ni Putin. Isa o dalawa lang ang napabagsak sa footage. At walang video ng aktual na pagpabagsak ng drone. Maaring isipin ng mga naniniwala sa sabwatan na Russia ang naglagay ng drone debris ng Ukraine sa Novgorod para palabasing tinangkang patayin si Putin ng Ukraine. Tama ang naniniwala sa tsura ng sabwatan dahil tila yon ang ginawa ng Russia. Itinanggi agad ng Ukraine ang mga paratang ng Russia at noong Enero 5, isang linggo matapos ang pag-atake, isang investigasyon ng US tungkol sa di-umano'y pag-atake ang nagbunyag na walang totoong pag-atake ng Ukraine na naganap sa Novgorod. Si Pangulong Donald Trump na noong una ay nagsabing sobrang galit siya sa pag-atake ay nagsabi, "Hindi ako naniniwala na nangyari ang pag-ataking yon. Hindi kami naniniwala na nangyari yon. Ngayong nasuri na namin." Bakit mahalaga ang lahat ng ito? Nang ginawa ng Russia ang kanilang pahayag, nasa kalagitnaan sila ng usapang pangkapayapaan nun. Matapos ang umano'y pag-atake, sinabi ng Russia na hindi na nila kayang ituloy ang usapan. Sinadya ang lahat ng ito dahil ginamit ni Putin ang tunay niyang takot sa mga drone ng Ukraine para manipulahin ang US na pumanig sa Russia. Hindi ito umubra. Ngayon, may kumpirmadong pag-atake na naganap malapit sa Gelendzhik. Hindi pa naiugnay ng mga tauhan ni Putin
ang pag-atake sa tangkang pagpatay sa kanya. Sabay ng pag-atake at pagkondena ng Russia, may chismis na ang US at Ukraine ay may planong tigil putukan sa himpapawid na maaring mapunta sa mesa ni Putin. Di kami magtataka kung gamitin ni Putin ang insidente sa Gelendzhik para tanggihan ang planong yon kung sakaling maging konkreto ito. Ngayon, totoo na ang pag-aalala. Nakalapit ang drone ng Ukraine sa palasyo ni Putin. Maaring subukang baluktutin ni Putin ang lahat ng ito. Pero ang kanyang tugon ay takot. Ito ay isang tao na namumuhay na sa takot sa pag-atake, maging mula sa mga drone ng Ukraine o mula sa mga pinakamalalapit niyang tauhan. Mula pa noong Mayo, dokumentado na madalas nagtatago si Putin sa mga underground bunker. Lumalabas lamang kapag kinakailangan siyang humarap para sa isa sa kanyang lalong nagiging bihirang pagpapakita sa publiko. Sabi ng Forbes, ang mga drone ng Ukraine ang nagtulak sa kanya na manatili sa mga bunker dahil iniiwasan na ni Putin ang mga dating magagarbong tahanan niya. Ayon sa The Independent, hindi bababa sa isa sa mga bunker ay nasa Krasnodar region na kinaroroonan ng palasyo ni Putin. Mukhang ginagawa ni Putin ang lahat para manatili sa dati niyang buhay. Kahit alam niyang hindi niya ulit mararanasan habang may digmaan sa Ukraine. Ang takot na yon ang pinakapunto ng lahat ng ito para sa Ukraine. Maaring hindi target ang palasyo ni Putin noong Agosto 3. Pero tsak na hindi magrereklamo ang Ukraine na muntik nang marating ng drone nila ito. Ngayon, ang drone na yon ay maaring magsilbing isa pang halimbawa sa mga mamamayang Ruso na ang kanilang leader na nagpapakitang malakas ay hindi talaga kung ano ang sinasabi niya. Isa na namang napakong pangako, gaya ng kontrata ng espesyal na operasyong militar. Si Putin ang inaasahang dakilang tagapagtanggol ng Rusya, ang taong tumatayo para sa kanyang bansa at ipinagtatanggol ito anuman ang mangyari. Yan ang kwento na nilikan niya tungkol sa kanyang sarili sa loob ng mahigit 2 dekada. At lahat ng iyon ay gumuhuna. Hindi pala tunay na malakas na leader si Putin. Ginugugol niya ang buhay sa mga bunker. Kinansela ang parada militar at nilimitahan ang talakayan sa bansa para mapanatili ang imahe. Ang baluti ni Putin ay nasira na sa loob ng 4.5 taon. Ngayon, isang drone sa Gelendzhik ang muling nagdulot ng malaking pinsala sa baluti. Alam na ito ng lahat sa Rusya. Maaring targetin ni Ukraine si Putin anumang oras na gusto nila. Kung hindi siya, pwedeng atakihin ng Ukraine ang buong lipunan ng Rusya dahil pinilipit ni Putin ang lahat para sa obsesyon niya sa Ukraine. Iyan ang nakita natin sa matitinding pag-atake ng Ukraine sa wild berries. Sa unang tingin, sibilyang negosyo ito. Pero hindi talaga. Kabaligtaran pa nga, lehitimong target militar ito. At ang mga pag-atake ng Ukraine sa kumpanya ay isa na namang halimbawa ng pagbabalik nila ng digmaan ni Putin sa sarili niyang teritoryo. Alamin pa ito sa panonood ng aming video. Kung nagustuhan mo ang video, marami pa kaming paparating sa Military Show. Mag-subscribe at i-enable ang notifications para maging una sa mga makakapanood. Salamat sa panonood.